Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Mga pampublikong pag-abutan sa Region 1 naka-code white na simula ngayong araw, December 20. Mga paserong uuwi sa kani-kanilang probinsya para sa Pasko at Bagong Taon, dagsana sa mga bus terminal. Beep, beep, beep! Presyo ng mga produktong petrolyo may magtataas kaya o magro-rollback bago ang Pasko? At ilang batang hikahos sa buhay, pinakain at binigyan ng regalo ng mga mama at aling pulis sa Mangaldan, Pangasinan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan sa alerto sa Kapaskuhan. Simula ngayong araw, December 20, naka-code white na ang mga pampublikong pagamutan sa Region 1. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, ilang araw bago ang selebrasyon ng Pasko at ng Bagong Taon ay tuloy-tuloy ang kampanya ng Department of Health kontra sa paggamit ng paputok. Nakataas sa code white ang lahat ng mga pagamutan sa Region 1. Simula ngayong araw, activated na ang fast lane sa mga ospital. Nakalaan ito para sa mga posibleng maging biktima ng paputok ngayong holiday season. Sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City, nakahanda na ang mga gamot, mga hospital equipment, surgical tools at iba pang kagamitan sa emergency room. When it comes naman sa mga equipment and supplies, meron po tayo. So once kasi na nag-raise po tayo ng code white, so tinataasan po natin yung mga equipment and supplies po natin. Kabuang 230 firecracker-related cases ang naitala sa pagitan ng December 21, 2023 hanggang January 6, 2024. Sa datos ng CHD Ilocos, wala pang nitatalang fireworks-related incidents sa rehiyon ngayon. Tuloy-tuloy po ang ating pong pagmamonitor ng mga ganitong kaso. Kapag mas lumalapit na yung Pasko o Bagong Taon, doon po tayo nagkakaroon ng injury. Ngayon po ang ginagawa natin is increase awareness, increase information and education campaign para alam na ng ating mga kababayan na wala pong maidudulot na maganda ang paggamit po ng paputok. Target ng Health Authority na mapanatili ang zero firecracker-related injury. Imbes sa paputok, gumamit na lang daw ng alternatibong pampaingay. Sakaling maging biktima ng paputok, iwasan daw ang home remedy, agad magtungo sa paggamutan para maiwasan ang anumang impeksyon. Chris, sa ngayon, tuloy-tuloy ang distribution ng Region 1 Medical Center. Ganun din ng Department of Health ng mga leaflets gaya nito. Ito yung Action Paputok Injury Reduction na bahagi ng kanilang information dissemination ngayong holiday season. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Dagsana sa mga bus terminal sa Dagupan City ang mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya para sa Pasko at Bagong Taon. Nagbabalik sa report si Jasmine Gabriel Galban. Maaga nagtungo sa bus terminal si Aling Mercedes para bumiyahe sa Maynila ngayong araw. Doon siya magdiriwang ng Pasko at Bagong Taon kasama ang kanyang mga anak at apo. Bentahe raw ang kanyang pagiging senior citizen. Meron na kasing nakalaan na upuan sa bus para sa katulad niya. Sana maayos sa biyahe, makarating din ako maayos. Galing naman sa Maynila si Shania Tan at dito sa Pangasinan magdiriwang ng Pasko kasama ang kanyang pamilya. Ramdam na raw ang hirap sa biyahe ngayon. Medyo traffic but manageable naman. Ramdam na. Puno na kasi yung bus unlike last week. Nagsimula nang dumagsa mga pasahero ngayong araw. Inaasahang hanggang mamayang gabi ay marami pang hahabol na makauwi sa kanilang probinsya, lalo na sa Zambales, Baguio City at Isabela. Mula sa 20 hanggang 30 minutes na trip interval, nasa 10 minuto na lang ngayon dahil sa dami ng pasahero. Napagandaan na rin natin, ngayon pa lang nagbabato na kami ng mga buses papuntang Baguio para may ibaba po lahat yung mga mahal natin pasaheros. Nakabantay ang mga pulis sa mga bus terminal para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Asahan daw ang tuloy-tuloy na inspeksyon ng LTFRB sa mga bus unit para matiyak na maayos ang kondisyon ng mga bumabiyahing bus ngayong holiday season. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Beep, beep, beep sa mga motorista. May inaasahan na naman na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa estimate ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, base sa 4-day trading, may nakikitang taas presyo
na 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 40 centavos sa kada litro ng diesel. 35 hanggang 70 centavos naman sa kada litro ng gasolina, habang 90 centavos hanggang piso kada litro o posibleng taas presyo sa kerosene. Posible pang magbago ang numero na yan batay sa resulta ng trading ngayong Biyernes. Dahil sa Martes, karaniwang nagpapatupad ng pagbabago sa presyo, matatapat ang oil price hike sa mismong bisperas ng Pasko. Kabilang sa dahilan ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo, ang lumalakas na dolyar kontra piso at ang pagbaba sa stock ng krudo sa Amerika. Samantala, presyo ng tinapay at iba pang bakery products walang inaasang paggalaw ayon sa Pangasinan Bakers Club. Narito ang report ni CJ Torida. Maagang nagpunta sa panaderyang ito sa Mangaldan, Pangasinan si Kay upang bumili ng cake. May okasyon daw sila ngayong araw pero tiyak daw na bibili ulit ng panghanda sa Noche Buena. Nakasanayan na rin po namin. Kada may handaan po, may cake pa din po. Nararamdaman na raw ang pagtaas sa demand ng tinapay at iba pang bakery products. Pero asahan daw na tataas pa habang papalapit ang Pasko at bagong taon. Kahit daw tumaas ang presyo ng itlog na isa sa pangunahing sangkap sa paggawa ng tinapay, hindi raw sila magtataas ng presyo. Pero hindi namin pinapatong na sa bread or kinakuan kasi parang pamasko na namin sa mga suki namin. Ang cheese pimiento bread mabibili sa 14 pesos kada piraso. 12 pesos naman ang Spanish bread at pan de coco. Ganon din ang classic ensaymada, ube bread at cheese bread. Ang isang supot ng pandesal, 49 pesos. 89 pesos ang cinnamon at 79 ang ube cheese desal. 139 pesos ang banana loaf. Nagmahal daw ang presyo ng cocoa powder na isang pangunahing sangkap sa paggawa ng chocolate cake. Kakaunti raw kasi ang supply, kaya kontrolado muna ang paggawa ni Ferge ng chocolate cake. Mabibili sa 599 hanggang 799 pesos ang isang order ng cake, depende sa laki. Asahan daw na magtatagal pa hanggang bagong taon ang matatag na presyo ng tinapay at iba pang bakery products ayon sa Pangasinan Bakers Club. Stable naman yung hindi po siguro magtataas o hindi rin po siguro magbababa yung presyo ng mga breads kasi hindi pa naman po tumataas yung price ng sugar, ng harina. Kasama si Henry Dumincil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Ipinagdiriwang sa Batac City ang Empanada Festival. Isinagawa ang dance parade kung saan tampok ang makukulay na mga kasuotan na gawa sa Abel, Iloco. Agaw pansin ang kasuotan dahil makikita rito ang disenyong empanada na may longganisa at palayok. Ipinakita rin dito ang iba pang sangkap ng empanada gaya ng papaya. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Nananatiling red tide free ang mga baybayin sa Ilocos Region. Sa inilabas na advisory ng BFAR, ligtas para kainin ang lahat ng uri ng shellfish at alamang mula sa mariculture areas ng Infanta at coastal waters ng Bolinao, Anda, Alaminos City, Sual at Bani sa Pangasinan. Gayun din ang mariculture areas ng Rosario at Santo Tomas sa La Union. Patay ang 75 anyos na lalaki sa Santa Barbara, Pangasinan matapos na mabundol ng motorsiklo. Tutukan sa report. Nagdadalamhati si Aling Susan sa pagpanaw ng kanyang asawa na si Gabriel Ballesteros, 75 anyos, residente ng Maningding, Santa Barbara, Pangasinan. Bandang alas 6 ng gabi noong Lunes, patawid daw mula sa kanilang bahay ang biktima nang mabundol ito ng motorsiklo. Tatawid sana nga po. Hindi siguro napansin yung motor o kaya yung motor mabilis tumakbo. Talagang hindi naman sinadya yun. Walang may gustong sadyain yung aksidente. Ayon sa pulisya, hindi napansin ng driver ng motorsiklo ang patawid na lolo. Naitakbo pa sa paggamutan ng biktima, ngunit binawian din ng buhay habang ginagamot dahil sa tinamong sugat sa ulo. Kompleto naman po siya ng may mga kuwan naman po siya, may helmet naman po siya, may reflectorized vest. However, syempre hindi natin alam kung bakit niya nabangga itong
si Lolo, and allegedly according sa kanya hindi talaga niya nakita. Nagpaalala ang pulisya sa mga motorista na maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa gabi. Hindi na po namin naituloy na ipinail yung kaso kasi nga nag-usap sila at nagkaayos sila. Glam Kaliktan, Dizon, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, patuloy ang pag-iral ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 35 kilometers northeast ng Dipolog City sa Zamboanga del Norte. Sabi ng Pag-asa, nananatili pa rin ang tsansa nitong lumakas ulit bilang bagyo, lalo na kung mapunta yan sa West Philippine Sea. Bukod naman sa LPA, umiiral pa rin ang Amihan at Shearline. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa Cagayan, Isabela, Apayao, Mountain Province, Ifugao at Aurora. Malalakas ang ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Isang post sa social media ang nakita ng isang guro na si Nicky Antonio ng Barangay 23, Lawag City na umagaw sa kanyang atensyon. Makikita sa post ang larawan ng isang asong sugatan at umano'y ibebenta para katayin. Tumawag agad ng otoridad si Teacher Nicky na isang fur mom upang mailigtas ang aso. At sa tulong ng City Veterinary Office, nasagip ang aso at ginamot ang mga sugat nito. Inimbestigahan na rin ng PNP kung may pananagutan ng lalaki kung saan nakuha ang aso sa anumang paglabag sa Animal Welfare Act. Samantala, demand sa litsyong manok tumaas na habang papalapit ang Pasko. Ang detalye sa report. Ramdam na ang pagtaas ng demand sa litsyong manok sa pwesto ni Hilda sa Mangaldan, Pangasinan. 6 na taon na siyang nagbebenta ng litsyon manok. Dati nakakabenta siya ng 40 piraso ng litsyong manok sa kada araw. Pero ngayon, umaabot na raw si 50 piraso ang kanyang nabebenta. Sa ngayon, nasa 250 pesos ang presyo ng litsyong manok. Pero posibleng tataas ang presyo habang papalapit ang Pasko. Depende po kung tataas din yung per kilo ng chicken, kailangan mo ding magtaas kasi pag hindi ka rin magtataas, malulugi ka. Sa pwestong ito sa Barangay Lucaw, Dagupan City, nasa 270 pesos ang presyo ng kada piraso ng litsyong manok. Pero itataas daw ito sa 280 pesos sa bisperas ng Pasko dahil sa mataas na demand. Posible raw na papalo sa 100 piraso ng litsyong manok ang kanilang mabibenta sa mga susunod na araw. 70 na manok, sir. Pag normal days lang na. Pero pag ganito mga 100 siguro, sir, 100. Maagang bumili ng litsyong manok ang estudyanteng si Rolanze kaninang umaga. Paborito raw ng lahat ang litsyong manok kaya ito ang kanyang binili. Para sa Christmas party po. Tsaka yun lang po. Pag handa lang namin po, hambagan po kasi. Bukas ang pwesto ni na Jeff tuwing alas 8 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Pero sa bisperas ng Pasko, bukas na raw sila ng alas 6 ng umaga at magtatagal ang kanilang operasyon hanggang alas 10 ng gabi. Samantala, mabili rin ang liempo na nasa 270 pesos din ang kada piraso. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, 1 North Central Luzon. Pagbebenta ng paputok online, ipinagbabawal ayon sa BFP. Narito ang report. Ilang linggo bago ang pagdiriwang ng bagong taon, patuloy sa pag-a-apply ng permit mula sa Bureau of Fire Protection ang mga firecracker vendor sa Kalasyaw, Pangasinan. Ito ay para sa kaligtasan ng mga nagbebenta at mamimili at para tiyakin na sila ay susunod sa mga ipinatutupad na fire safety regulations. A total of 9 individuals na nag-apply para makapagtinda ng paputok. Kaya ito po yung nabigyan na namin ng kaukulang permit at saka yung certificate
At sila lang po yung aming napayagan kasi sila po yung mga nag-comply doon sa mga fire safety requirements. Nanawagan din ng BFP na huwag tangkilikin ang mga nagbebenta ng paputok online. Ipinagbabawal ito at illegal dahil walang kaukulang permit ang mga nagbebenta online. Mula December 22 hanggang December 31 lamang pinapayagang magtinda ang mga firecracker vendor sa kanilang mga stall. Hinihikayat ng BFP ang mga mamamayan na huwag nang gumamit ng mga paputok at ugaliin ang ligtas na pagsalubong sa bagong taon. Huwag na sanang gumamit ng mga paputok lalo na po sa pagsalubong ng bagong taon. Huwag nating pabayaan yung ating mga maliliit na anak o mga bata na gumamit ng paputok na mag-isa. Salubungin po natin ang bagong taon, Pasko at bagong taon ng masaya at ng walang nadidisgrasya. Kasama si Ron Tanyedo, Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Ipinagdiwang ng Mapua University ang kanilang pagkampyon sa NCAA Season 100 Men's Basketball. Todo cheer ang mga taga-Mapua nang silaba ng bonfire bilang bahagi ng selebrasyon. Binati at nakipag-selfie naman sa mga estudyante ang mga players ng Mapua Cardinals. Nagkaroon din ng fireworks display at ayon sa presidente ng Mapua, masayang-masaya sila dahil mahigit 3 dekada ang kanilang hinintay para sa kampyonato. Malaki raw ang kanilang pasasalamat sa men's team para sa tagumpay na ito. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Naaresto na ang sinasabing finance officer ng Zuan Yuan Technology Pogo Hub sa Bamban, Tarlac na sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Nahuli ng mga operatiba ang Chinese citizen na si Pan Mishu sa isang restaurant sa Pasay. Wala si Pan Mishu nang salakayin ng PAOK ang Pogo Hub sa Bamban noong Marso. 2 sa mga nakumpiskang sasakyan doon ay nakapangalan kay Pan. Maharap siya sa mga kasong kaugnay sa immigration violations at human trafficking dahil sa koneksyon umano niya sa ni-raid na Pogo Hub. Sinisikapan ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Pan Mishu. Lalaking patawid sa bypass road sa Lawag City, sugatan matapos mabundol ng paparating na kulong-kulong. Naritong report. Nagtamo ng sugat sa ulo at nabalian ng kaliwang paa ang isang lalaki matapos mabundol ng kulong-kulong habang tumatawid sa bypass road sa Barangay Kasili, Lawag City kagabi. Agad na dinala sa paggamutan ng biktima na kasalukuyang inoobserbahan. Samantalang ang driver ng kulong-kulong ay pansamantalang nasa himpilan ng Lawag PNP Traffic Division. Wala pang pahayag ang kaanak ng biktima. Sa Reyna Mercedes Isabela, nagbanggaan ng tricycle at motorsiklo sa bahagi ng National Road. Parehong sugatan ng driver ng tricycle at motorsiklo na agad itinakbo sa pagamutan. Wala pang pahayag ang mga sangkot sa aksidente at hindi pa nagpaunlak ng panayam ang pulisya dahil nagkaareglo na raw ang dalawang panig. Glam Calicdan Dizon, One North Central Luzon. Nasa 12 barangay pa sa bayan ng Dipakulaw sa lalawigan ng Aurora ang wala pa ring supply ng kuryente sa ngayon matapos ang pananalasa ng bagyong Pepito. Base sa report ng Aurora Electric Cooperative o ORELCO sa Central Luzon Electric Cooperative Association at sa Nueva Ecija Electric Cooperative 2 Area 1, nasa 145 na barangays pa lamang mula sa kabuuang 157 na barangays ng bayan ng Dipakulaw ang napailawan sa tulong ng iba pang mga electric cooperative sa Central Luzon.
Matatandaang nasa 6 na team mula sa iba't ibang electric cooperative ang nagtungo sa Aurora para tulungan ang Aurora Electric Cooperative para sa pagsasaayos ng mga nasirang linya ng kuryente. Pero dahil sa dami ng mga nasirang poste ay hindi pa rin naibabalik hanggang sa ngayon ang supply ng kuryente sa 12 barangay. Kaya muling nagpadala ng karagdagang lineman at mga equipment operator mula sa ilang power distributors sa Central Luzon para sa pagsasaayos ng mga linya ng kuryente. Target umano ng mga electric cooperative na matapos ang pagsasaayos ng mga linya ng kuryente at maging 100% o fully energized na ang buong bayan ng Dipakulaw sa December 21 para maging maliwanag naman ang Pasko ng mga residente. Ilang batang hikahos sa buhay, pinakain at binigyan ng regalo ng mga mama at aling pulis sa Mangaldan, Pangasinan. Tunghayan sa report ni CJ Turida. Nagkasanang operasyon ang Mangaldan Police Station kagabi. Ang target, mga batang madalas makita sa lansangan kahit na 10 oras na ng gabi. Madalas daw silang makita sa isang lugar sa barangay poblasyon. Sila ang mga batang nahaharap sa hamon ng mahirap na buhay. Pagdating ng mga pulis sa lugar, imbes na matakot at magtakbuhan, lumapit pa sa mga pulis ang mga bata na tila naghihintay ng biyaya. Sanay na pala sila sa pag-aarugang hatid ng mga mama at aling pulis. Gusto yung kumain? Opo! Excited pa silang sumakay sa police car papunta sa istasyon, kung saan naghihintay roon ang masaganang handa para sa kanila. Bilang responsibilidad din bilang sa kapwa-tao, ito yung mai-share namin ngayong Pasko. Yun naman yung essence ng ating Pasko, is to share whatever your blessings to dun sa mga nangangailangan. Masarap na pansit at karne ng manok ang pinagsaluhan ng mga bata. Ilan sa kanila ang hindi na raw pumapasok sa eskwela dahil sa hirap ng buhay. Gusto namin may impact dun sa atin sa mga bata. Kasi yun ang kailangan ng mga kabataan na to, yung mapakita na may nagmamahal sa kanila. Kung hindi raw maramdaman ng mga bata ang pag-aaruga, hihina ang kanilang loob na magbunsod sa kanilang makagawa ng hindi maganda. At dadalhin nila ito hanggang sa kanilang pagtanda. God's love for the children na mahalaga sa harapan ng Panginoon. Nawa ay mapasaya natin ang Panginoon sa pamamagitan ng pagpapasaya sa mga batang ito. Nangangalakal si Melinda at ang kanyang asawa. Ginagawa raw nila ang lahat upang hindi mapabayaan ang kanilang 5 anak. Kahit papaano po, nabigay yung mga pamaskong handog sa mga anak ko po. Maraming salamat po. Bukod sa pagkain, nabigyan pa ng munting regalo ang mga bata. Kasama si Daryl Peralta, CJ Torida, One North, Central Luzon. Mga kapuso, 5 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ng mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.